Nangako naman daw ang kanyang daddy na aayusin muna ang gusot kay Tita Carla bago sila tuluyang ilantad sa publiko. Pero syempre, dahil nasa Pilipinas sila ay matatagalan bago ito makakawala kay Tita Carla. Kung ilang taon din ang bibilangin at depende pa kung palalayain ka agad ito ni Tita Carla. Kaya naman pala madalang pa sa patak ng ulan tuwing tag-araw kung dalawin sila ng kanyang ama. At bihirang-bihira sila mamasyal sa labas dahil nagtatago pala ang kanyang mga magulang. At dahil nahantadan sa kanyang katotohanan, nagbago na rin ang kanyang tingin sa kanyang iniidolong ama. Bakit hindi ka agad sinabi ng kanyang mga magulang sa kanyang lahat? Bakit kailangan mapaaway at mapahiya pa siya sa mga kaklase at kaibigan bago sabihin ng mga ito na hindi naman talaga normal ang kanilang pamilya? Nilunok din niya ang lahat ng mga pagtatanggol sa kanyang ama dahil hindi naman pala totoo ang kanyang pinapaniwalaan na malapit na ito sa pagiging perpektong ama. Dahil sa nangyari, inilipat sila ng bahay ng kanyang ama sa Woodbury Place. Malayo iyon sa dating subdivision na tinitirahan nila sa Cebu. Inilipat din siya ng eskwelahan, yung malayo sa mga dating kakilala niya para makaiwas sa chismis at hindi na raw siya masaktan. Pero ang ginawa ng kanyang ama ay hindi nakabawas man lang sa sakit ng katotohanan at sa halip ay araw-araw ay tila nadadoble ang sakit na hatid niyon. Pakiramdam niya, itinatago siya ng kanyang ama sa lahat ng mga tao dahil ebidensya siya ng maling gawain ito. Naghihinanakit siya, pero hindi niya maisatinig iyon sa kanyang ama. Patuloy na nadagdagan ng hinanakit sa kanyang kalooban nang mamatay sa aksidente ang kanyang ina nung nasa grade 2 pa lang siya. Takot na takot siya noon. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Hindi niya alam kung paano niya kukontakin ang pamilya ng kanyang ina. Dahil ilang taon na rin nakaalis ang Bantayan Island ang mga ito. Tanging ang kanyang ina nakakaalam kung saan lumipat ang pamilya nito. At hindi rin naman siya nito magawang iharap sa mga kamag-anak. Hindi pa handa ang kanyang ina na ipakilala ang bunga ng pagkakamali nito. Hanggang sa mamatay ang kanyang ina, ay hindi siya nito nagawang iharap sa mundo na nakataas noo. Nagdesisyon ang kanyang daddy na iuwi siya sa legal nitong pamilya at dahil siyang pagsisihan na pumayag siyang sumama. Walang araw, hindi niya naramdaman na outsider siya sa pamilya. Oo, at hindi naman marahas sa kanya si Tita Carla, pero hindi rin ito malambing tulad ng kanyang mami. Nung una, ay lumalapit si Tita Carla para kusapin at makapaglapit sa kanya, pero siya ang lumalayo. Tumatak kasi sa kanyang isipan ng mga agaw ito. Kung hindi nito inagaw ang kanyang daddy sa kanila ng kanyang mami, hindi sana ganoon ang kinahanatnan ng kanyang buhay. Napagod na rin siguro si Tita Carla, kaya namistaan siya na rin sa kanya. Ang mga kapatid naman niya sa pamilyang iyon ay wala nang ginawa kundi pagkaisahan siya dahil para sa mga ito, wala siyang karapatan sa pamamahin na iyon. Parating siyang sinisiraan ng mga kapatid sa ama. Isineset up siya para magalit ang kanyang daddy sa kanya. At hindi rin naman sa gaano nagtatakang ipagtanggol ang sarili. Tama naman kasi ang kanyang mga kapatid. Panira lamang siya sa pamilya. Hindi na mabilang pa ni Katrina kung ilang beses na pinagalitan ng ama at pinarusahan dahil sa mga kasalanan hindi naman niya ginawa. Naroong bawasan nito ang kanyang allowance. Grounded siya sa paglabas kasama ang mga kaibigan at kung ano-ano pa. At sa lahat ng iyon, parata niyang sinusuway ang kanyang ama. Kaya lang, wala namang silbi ang kanyang pagsuway dahil wala siyang kapanapanalo sa ama. Ang naging konsolasyon na lang niya ay ang isipin, sa sandaling tumutong siya sa tamang edad, ay aalis siya sa poder ng kanyang ama. Total, hindi rin naman niya maramdaman na may nagmamahal sa kanya sa bahay na iyon. Wala siyang lugar sa pamilyang iyon. Kapag may problema sa eskwelahan, ay sinasarili na lamang niya iyon at hindi pinapaalam sa pamilya. Kapag siya ay nagkakasakit, walang nag-aalaga at dumadamay sa kanya. Kapag siya ay natatakot, walang nagko-comfort sa kanya. Tuwing may okasyon, hindi siya makapagpakita sa mga tao, kundi lang miyembro ng angkan. Minsan na kasing na-question ang existence niya. May nagtanong kung kambal ba sila ng pangalan na si Junard dahil makaedad lang sila. O kung hindi, paano nangyari na buwan lang ang pagitan ng edad nila? Hindi sinasagot ng kanyang ama ang mga ganong uri ng tanong. Kaya naman, lalo niyang naramdaman na outsider siya
sa pamilyang iyon. Siguro, wala na lamang choice ang kanyang ama, kundi kupkupin siya dahil hindi nito alam kung nasaan ang pamilya ng kanyang mami. Minsan ay naiisip niya, bakit hindi na lamang siya nito inilagak sa bahay ampunan kung ganoon na kailangan siyang itago. At dapat naman talaga siyang itago dahil tuwing mabibilad sa ibang tao ang existence niya sa pamilya, nahuhusgahan ng ibang tao ang kanyang ina. Nasasaktan siya dahil doon. Pakiramdam niya, hindi katanggap-tanggap ang kanyang existence sa mundo dahil siya ang buhay na patunay na maling relasyon ng mga magulang. Palagi siyang umiiyak na mag-isa sa kwarto dahil naipon ang sama ng loob sa kanyang dibdib, sa kanyang pakiwari. Kapag tumutungtong siya sa entrada ng bahay ng ama, para na rin siyang tumatapak sa gate ng impyerno. Ang tanging lugar na nakapagpasaya lamang sa kanya ay ang eskwelahan, kasama ng mababait at bago niyang kaibigan, sina Elise, May, Sheena at Lordy. Maski madalas yan tupakin at lumilitaw ang katarayan, coldness at kung ano-ano pang unfriendly traits, nasa tabi pa rin niya ang kanyang mga kaibigan. Pero walang alam ang apat na yan tungkol sa sitwasyon niya sa bahay. She did not want them to know about it. She was happy being with her friends, and she could act like she was not different from everybody else. They were her escape. Alam ni Katrina sa sandaling malaman ng mga kaibigan at tungkol sa kanyang pinagdadaanan, baka hindi niya magawang tumawa. Baka matulad din ang apat sa dati niyang mga kaibigan na nagbago ang tingin sa kanya pagkatapos malaman na anak siya sa labas ng isa sa miyembro ng makapangyarihang pamilya, Benitez ng Cebu. Na magtapos siya ng high school, at nag-apply siya ng scholarship sa isang universidad sa Maynila. Pinalit naman siyang matanggap. Libre din ang dorm niya at may allowance pa. Doon din nag-aaral ang isa sa kanyang mga kaibigan, sa Elise, kaya naman lagi silang naging magkasama. Galit na galit ang kanyang daddy noong araw na papaluwas sa siya. Naalaala pa niya ang naging pag-uusap nilang dalawa. You still owe me an explanation, Katrina. Hindi mo man lang ako kinonsulta sa panibagong plano mo. Bakit pag-isa ka nagpasya na mag-aral sa Maynila? Tinanong kita kung saan mo gusto mag-aral at sinabi mong ako na ang bahala. Tapos ngayon, eto ka, nag-i-empake ka ng mga gamit at sorpresahin ako sa pag-alis mo. Wow, you really surprised me. Wala ka na ba talagang paggalang sa akin? At hindi mo man lang naisip na ipaalam mo na sa akin ang pag-apply mo ng scholarship sa Maynila. Patuloy lang siya sa pag-iimpake habang nagbubusat sa loob ng kanyang silid ang kanyang ama. Nagtatalo naman sa tuwa ang kanyang puso dahil sa wakas, makakalayo na siya sa impyernong bahay na iyon. Pero hindi niya maiwasang mag-alaala para sa ama ngayong aalis sa siya. Mahal niya ang kanyang ama sa kabila ng pagkatago nito sa kanya sa mundo at kaakibat ng pagmamahal niya sa ama ang pag-alaala para dito. Lately kasi ay parang madali itong mapagod dahil sa dami ng trabaho. Baka magkasakit ito. Well, marami namang pera ang kanyang ama. Kayang-kaya nitong ipagamot ang sarili. At nariyan naman ang magagaling nitong asawa at mga anak na mag-aalaga rito. Sa wakas, ay mawawala na rin siya sa buhay ng mga ito. Kaya malamang na masayang-masaya mag-iina. Ano ba, Katrina? Wala ka bang balak magpaliwanag sa akin? I need a better explanation than this. Bulyaw pa ng kanyang ama. Screw you and your damn family. Gusto niyang isigaw dito, pero hindi niya ginawa. Malaki na ako, Dad. Wala po ba akong karapatang magdesisyon para sa aking sarili? Nauna mo akong tinanong about my plan. When this opportunity came along, kailangan ko magdesisyon agad, kahit hindi pa nakakapagkonsulta sa inyo. At paano naman kita tatanungin? Parati kang busy. Nakakausap lang kita kapag ikaw mismo magbibigay sa akin ng kakarampot mong oras. Mabuti nga tandito ka ngayon. Kung hindi, baka nakalis ako na hindi mo alam. Natahimik ang kanyang ama. Isinara na ni Katrina ang kanyang maleta. Sumunod niya ang kinuhang isa pang maliit na maleta para paglagyan ng mga hindi nagkasyang gamit sa unang maleta. Bakit iniimpake mong lahat? Wala ka na bang balak umuwi? Nagtatakang tanong ng kanyang ama. Gusto sana niyang sumagot ng oo, pero naisip niya baka madagdagan ang galit ito sa kanya, kaya naging maingat ang kanyang sagot. Baka kasi kailangan ko mga ito. Better na dala ko lahat. At paano kapag umuwi ka dito? Bitbit mo na naman ang lahat ng iyan?
Hindi nagsalita si Katrina. Actually, she did not have any plans of going back even during semestral and summer break. Nakapagdesisyon na ako, Katrina. You'll be staying here. Iyon, ang nakapagpahindo kay Katrina sa ginagawa. Napilitan siyang harapin ng ama. What? Pinaghirapan ko makapasa sa university na iyon. At ngayon nakapasa na ako. Ganun lang kadalay para sa inyo na sirain ang mga plano ko. Masama ang loob niyang sabi sa ama. Hindi ka aalis, and that's final. May penalidad nga ang boses ng kanyang ama. At gusto niyang mataranta. Hindi maaari. Gusto na niyang umalis. Gusto na niyang magkaroon ng malayang buhay. Patalikod na ang kanyang ama na magsalita ulit si Katrina. Hindi niyo ako mapipigilan sa gusto ko. Gusto ko sa Maynila mag-aral. And I'm going to study there. Hanggang matigas niya. Mahirap pa talaga akong sundin. Sinabi ko na dito ka mag-aaral at iyon na masusunod. Have some respect for me, Katrina. I'm still your father. At bilang ama mo, hindi ako maghahangad ng bagay na kakasama mo. I just want to protect you and make sure na you are safe all the time. At hindi ko magagawa iyon kung nasa malayo ka. You can't do this to me, Daddy. Hindi na nagsalita pa ang kanyang ama at saka pabilibag na sinara ang pinto ng kanyang silid. Pinagbabalibag naman ni Katrina Dito na po nagtatapos ang lahat ng mga kwento gamit na mahawakan. na David at Francesca. Protect me. Sana po ay You want to naibigan protect ninyo me. ang Or kanilang kwento ng Just want to hide pag-ibig. me. Samahan niyo Gusto po mo muli akong ako itago sa sa mga panibagong taong pwede kwento makaalam. na ibabahagi ko Bastarda sa mo inyo. ako. Maraming pong Kinakahiya mo salamat. ako. God Kahit bless nung bata pa nga everyone. ako, itinago mo na ako sa lahat. Nagsisinter na to ngayon niya, kahit wala na ang kanyang ama sa kanyang silid. Hindi pinagsisisihan ni Katrina ang ginawang pagtakas sa kanyang ama at pagdesisyon na mag-aral sa Maynila. Ang unang gabi na malayo siya sa pamilyang kinalakhan, ang pinakamasayang gabi na yata sa kanyang buong buhay. Sa kanyang pakiwari no lamang niya nabawi ang karapatang huminga. Panahon na para siya naman na masunod sa mga desisyon sa buhay. Hindi siya natakot na baka kapusin siya sa panggastos at hindi sustentuhan ng kanyang ama. Kumuha siya ng part-time jobs at sinigurong mamaintain ang mga grades para mapanatili ang academic scholarship. Isa pa, pinaperam siya ng pera ni Elise kapag kinakapos sa siya. Inamin na rin niya kay Elise na hindi siya pinayagan ng kanyang ama na mag-aral sa Manila at tumakas lamang siya kaya kailangan niya mag-part-time job. Sa unang buwan, ay hindi nga siya sinusustentuhan ng kanyang ama kahit pa alam nito na nasa Maynila siya. Binalak pa nga nitong ipakancel ang registration niya sa university. Mabuti na lang at sa kanya pumanig ang eskwelahan. Nang sumunod na buwan ay nagpadala ito ng savings account sa kanya para sa kanyang allowance. Ay pinadala naman niya iyon pabalik sa ama. Mula nang siya magdesisyon na tumakas sa poder nito, ay nagdeklara na rin siya ng malayang buhay at tayo siya sa sariling mga paa. Dumating sa graduation niya ang kanyang ama at si Tita Carla, maski hindi naman niya inimbitahan ng dalawa. Ayos lang din naman sa kanya, maski hindi siya pinuntahan ng mga ito. Total, nasanay naman siya mag-isa. Inimbitahan siya ng kanyang ama na magtrabaho sa kumpanya ng pamilya pagkatapos siya makuha ang diploma sa business administration. Let's see what you've got. Ang buo niyang akala ay matatakpan na ang kabulukan ng kanyang pagkatao at mamahalin na siya ng pamilya ng kanyang ama. Kung gaano maski paano, kami achievement na siyang nakuha. May napatunayan na siya. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa sariling pagsisikap. Pero mukhang kahit ano ang kanyang gawin, hindi na magbabago ang tingin sa kanya ng mga ito. Parati pa rin siyang naiiba at walang lugar sa pamilya ng kanyang ama. Sa Manila branch ng furniture business ng pamilya, siya unang na-assign. Pero ilang beses siyang nagkamali sa unang buwan ng pagtatrabaho at nakatikim ng salitang worthless at iba pang hindi magagandang salita mula sa nakatatandang kapatid na si Junard. Pulos disappointment daw ang napala nito at ang kanilang ama mula sa kanya, kaya naman nagdesisyon na siya mag-resign. That's all. Dahil sa mga pagkakamali mo, mag-resign ka? Wala kang balak na patunayan ng sarili mo, Katrina? Dismayadong tanong ng kanyang daddy. Baka naman, wala talagang mapapatunayan, daddy. Mapang-uyam na sabi ni Junard. Isang buwan lang ang tanda ni Junard sa kanya, pero inobliga siya ng kanyang daddy na tawagan itong kuya. Shut up, Junard. I'm not talking to you.
saway ng kanilang ama. Naroon silang tatlo sa loob ng opisina ng una at parate, si Junard ang malinis ng papel sa paningin ng kanilang ama. Hindi nga lang minsan malang naging malambot ang kanilang ama kahit kay Junard. Parating parang business kulig ang turing ng ama sa panganay na anak. At kung malamig ang kanyang ama kay Junard, ano pa kaya ang dapat itawag sa parating pagsita sa kanya ng ama? Mulat sa Paul, ang higpit-higpit ito sa kanya at nasasakal na siya rito. I quit, Dad. I can't take this anymore. Gusto niyang sabihin. Maling-mali nga yata kanyang desisyon na magtrabaho sa ama dahil hindi na mapapatunayan ng kakayahan kung sa simula pa lamang inuhusgahan na siya. Akala niya ay magiging masaya siya at asdo makakaharap sa kanyang ama at sa pamilya nito dahil maski paano ay may nagawa na siya para sa sariling pagunlad. Pero hindi pa pala sapat iyon. Ang lahat ng nagawa niyang pwedeng ipagmalaki ng ama ay madaling nabura ng isang kapalpakan. I think I should work for other company para may matutunan ako. I have to go. Mabilis na tumayo si Katrina at lumabas ng opisina. Habang naglalakad papunta sa opisina niya para kunin ang mga na-empake niyang gamit, ay nag-uunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nagring ang kanyang cellphone. Sa ilisang tumatawag. Hello, sabi niya sa pinakaswal na boses. Let's meet. Okay. Sa kanilang pagkikita ng Elise, inalaman ni Katrina na nangangailangan ng sekretary ang marketing manager sa kumpanya pinagkatrabahuhan ng kaibigan, kaya nag-apply siya doon. Doon nagsimula ang magandang takbo ng kanyang trabaho at karir. Ngayon, sa edad ng 22, executive assistant na siya ni Kiran, ang CEO ng kumpanya. Si Kiran, ang nagmamanage ng kumpanya na naiwan ng mga magulang ni Elise. Magandang performance niya sa kumpanya at doon niya naramdamang napakalaya ng ipakita ang kanyang kakayahan nang hindi na pressure sa mga taong naghihintay na siya ay magkamali. Ate Kat, are you still there? Napapit lang si Katrina pagkatapos marinig ang tinig ni Charlene. Nakalimutan na may kausap nga pala siya sa cellphone. Yes, of course. Basta ha, hihintayin kita ate. Ngayon ka na kaya umuwi dito. Ikaw talaga. Napangiti na si Katrina. Don't be so makulit, okay? Dadating ako, promise. Marami pa akong aayusin dito sa unit ko, kaya hindi pa ako makakaalis. Sige na nga. O sige, bye na ate. Ingat ka dyan. Ikaw rin. Pagkatapos ng paalam sa isa't isa, ay naputol na ang linya. Tuloy na namang humiga sa couch si Katrina. Kumusta na kaya ang Cebu? Ilang taon na rin siyang hindi nakakatuntong doon. Paski nung high school reunion, ay hindi siya umuwi doon. Gusto nga niyang mag-guilty na hindi siya nakakadalo sa punto ng kanyang ina dahil sa pag-iwas sa kanyang ama. Ngayon may pagkakataon na mabawi siya sa mga panahon na tiniis niyang humagdumalo sa Cebu. Parang masasabik siyang samyuhin ang masarap na hangin, ang lupang kanyang sinilangan. Marami nang galarong plano sa kanyang isipan, gaya ng bibili siya ng napakaraming bulaklak sa ina para sa mga nagdaang taon na hindi niya nadalo ang punto nito. Gusto rin niyang puntahan ang mga lugar na madalas niyang pasyalan ng kanyang mga kaibigan. Magre-reminisce siya ng magagandang alaala. At sabi nga niya, sa susunod na tumungtong siya sa lugar na puno ng masasakit na alaala, ay tatawanan na lamang niya ang lahat ng iyon. She had already moved on. Pero totoo nga ba? Bakit parang kumikurot pa rin ang kanyang dibdib kapag nalaala ang kanyang sariling ama? Inabot niya ang isang tropilo at diniin ang mukha. I've already moved on. Seriously,